dito pala siya malapit sa ano, yan, Tamalpong. Parang siyang ano eh, spacious, parang barko. Ang hotel, may hotel. Alright, so nandito na tayo. Good morning, good morning. Nandito na tayo sa Expressway. Kasalukuyan nating binabaybay. Sinusubukan natin ngayon yung ating bagong bili na clamp na Telesin para dito sa ating secondary cam. Para na rin ano, mag-iba-iba naman yung ating video, para mag-iba yung view. So meron tayo dito sa harapan, meron din tayo sa helmet cam. Ngayon tinetesting natin kung talagang steady siya or kung ano man yung magiging output ng ating video. So mamaya-maya pa malalaman natin pag ating tinitingnan o nire-review ang ating camera. So ngayon parang wala pang idea na ano eh kung saan ako pupunta. Papunta na to ng ano, papunta northbound. So I have no idea kung saan ako magtawag ito, magliliwaliw. Woo! Sharap, 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 sharap. At hindi ko alam kung tama. Parang tingin ko mababa yung ano ng ano ko ng camera. So titingnan natin kung ano pupunta. Grabe. Woo! Para akong nakawala sa ano, sa sa jungle. Kuya. Ayan. Siguro kita na yung ulo ko. Ayan, kita na. Alright. Side stand pala. Kaya pala namatay. Naku, parang ano ano yung ano salamin, yung helmet. Ito yung ano, tangina. Uy, shit, patay mo na natin yan. Bigla tayo napakalax at mayroong speed limit dito, kaya hindi tayo pwedeng bumakbak dito. Kasi may speed limit to. Ito talaga yung sinasabing ang ganda ng pagkagawa ng kalsada na to. Hindi siya ganun ka ano, ito sementado na to siya. Tapos wala naman tong espalto. So ang nangyayari,
Oh, maganda yung pagkagawa. Hindi katulad nung sa Slex na ang tawag nito, nagtatalon-talon yung motor. Ito talagang ganda ng pagka rito, pagkagawa nung At dito kasi sa Calax, dito ang tawag nito yung mabilis yung yung pastro, kasi parang pinipicturean ka na lang. Kaya lang wala naman tong plaka sa harap. Kaya ganun. So ewan ko bakit Calax ang naisipan kong pumasok ngayong araw na to. So since hindi naman ganun dito, tawag ito, may speed limit kasi rito. So hindi tayo pwedeng patakbo ng matulin dito ng sobra, kasi may 100 lang ang limit dito. So sa ngayon, yun nga, tinetesting natin tong bagong bili nating clamp mount para sa ating secondary cam, which is itong Telesin. Kung sino yung may gusto nitong na to, ilagay natin yung link sa anywhere man, sa kung mapa-Facebook natin ma-upload or sa sa YouTube. So ilalagay natin yung link. Grabe ang itim ng usok nito, nakakapukaw attention konti tayong konti. So yun, tapos naisip ko habang napapasok ako dito sa Calax na puntahan yung isang nag-trending sa social media. Nakita ko din lang sa Facebook yun sa feed ng aking lumabas sa feed ng aking Facebook account, yung Papiro. So tingnan natin kung bakit nga siya nag-trending. So malalaman natin. So puro bago natin yan tingnan or mapuntahan yung lugar na nakita natin sa Facebook, which is ngayon ang pupuntahan natin, magiging destination natin ngayon. So pag-usapan natin kung bakit nga ba na naman ang tawag nito, kung paano tayo nag-uumpisa matuto magmotor, nagkaroon ng mga motor na lumipas. Sa pagka ngayon, ang motor natin ay itong Z1 na Kawasaki 1000cc at yung ating ADB 150 na kulay puti. So yun lang yung dalawang motor natin. But for the past few years, since 2020, yung panahon ng pandemic, doon nagkaroon ako ng kauna-unahang motor, which is yung Click 125 na kulay blue. So ipopost na natin sa screen yung itsura nung nung motor natin noon. Tapos ang sumunod na after is yung NMAX natin na 2022, yung 155 na NMAX na version 2 ata, kung hindi ako nagkakamali. So umpisahan natin kung paano tayo natutong magmotor. So nung panahon na yun, I think mga 80s or early 90s, mga high school days ko, ay wala naman kaming yung parents ko, wala naman kakayahang bumili ng motor, kung ano man yung kahit nga bisikleta, wala pang kakayahan nung panahon na yun. So yung mga classmate ko, yung mga kaibigan ko doon sa amin sa probinsya, ay may mga kakayahan, yun yung may mga sariling motor at mga bisikleta. So dahil nga sa ating pagka-naughty, kung tawagin sa English, ay natuto tayo magmotor doon din lang sa ating mga kaibigan or mga kababata natin doon sa probinsya, doon sa Mindanao, kasi ako dito sa Mindanao. And then eventually, nung matuto na ako ng magbisikleta, magmotor, parang ang sarap ng feeling ng ng pakiramdam. Alam mo yung pag nakamotor ka, kahit hindi sa'yo, pinahiram lang o tinuturuan ka nila kung paano. Ay nung unang panahon na yun, ng mga motor, walang gear indicator. Kaya nga pag neutral mo siya, i-abante atras mo para malalaman na naka-neutral. Tapos yung gearing, hindi papakiramdaman mo lang base sa andar. Tapos clutch pa siya, wala talagang technology. So ngayon, nung
mga, I think mga first year ata ako no? Or second year, kasi yung tatay ko ay nagda-drive ng ng pampasaherong jeep. So galing kami sa kabilang bayan, pauwi na kami. Eh alam mo naman sa amin sa probinsya, yung aming transportation ay hindi naman ganun talaga kaganda at hindi rin ganun kadami. So ang nangyayari, punuan yung sakay. So kung maalala mo yung mga noong panahon na yung hanggang sa taas ng bubong, totoo yun, ganun nga. Kasi ako din, nung sumakay ako noon, nasa taas ako ng bubong kung nasaan yung driver. So doon ako nakaupo. Then suddenly, ito yung nangyayari. Nagiging yung may isang lugar doon, hindi ko talaga makalimutan kasi nagpa-flashback sa utak ko yung nakikita ko. Kaya may tinatawag na meron akong photographic memory. Kaya ang hirap ko talaga makamove on sa mga bagay-bagay na nakikita ko. Pauwi na kami, paliko yun siya, pakurba. Tapos yung kakaliwa noon ay sementeryo, public cemetery. So ngayon, yung public cemetery na yun ay siyempre, alam mo naman public cemetery na tabi ng kalsada, mga matitigas na bato yan, sementado. Itong dalawang patsoy-choy doon sa amin na hindi kasi uso ang helmet ng unang panahon nangisingisi, pakurbada, hindi ko lang alam kung uso-uso na yung banking-banking nung unang panahon na yun. Ayun, dumulas sila kasi graba-graba pa yan yung unang panahon yung kalsada Dumulas, dumiretso dun sa mga, ang tawag nun sa amin sa Bisaya, pansyon. Yung mga lagayan ng patay. So pansyon ang tawag namin doon na malalaki. Yung, kasi dalawa sila, yung angkas niya, automatic, patay talaga kaagad on the spot. So napahinto yung father ko nung nung sitwasyon. Tapos yung isa, nakatayo pa. So ayun nga, nung so bago ko babanggitin yung mga yung nakikita ko, so with all due respect dun sa mga kumakain at sa mga medyo maselan sa party na ito, so disclaimer lang po na pasantabi sa mga kumakain at sa mga taong may mga tawag ito, yung maselan sa ganitong mga bagay, pasintabi lang po. Ito po ay disclaimer lang na nababanggit ko. Yun nga, napasabi pa siya na wala daw siya tatsa. Yun ang Bisaya nun, wala daw siya tatsa bay. Ngayon sa Tagalog nun parang wala daw siyang gasgas. Hindi daw siya nagasgasan. Okay ba daw siya? So yun, after that, mga seconds lang yun hindi ko ma-certain kung kasi matagal na panahon na yun. So yun nga, nalaglag yung kanyang kalahati ng ulo, sabay natumba, patay na. So doon ko nakita yung yung utak pa, grabe. So ilang araw ako nung nagsusuka na hindi ko makalimutan yung yung bagay na yun at yung pangyayari na yun. Yun yung nag-start at nag-trigger na trauma ako magmotor. Ayaw ko nang magmotor. Kung magbisikleta ako, hindi na ganun kabilis, dahan-dahan na talaga. Kasi nalos parang ang tagal parang hindi talaga ako nakamove on dun sa hindi ako nakamove on sa pangyayaring yun. Then fast forward natin kung saan nandito na ako sa Manila nakatira at nagkaroon na ng trabaho. So nagkaroon na tayo ng sarili natin natitirhan, nagkaroon na tayo ng pamilya. So ayun, nung 2020 during the pandemic, so si pandemic talaga ang punot dulo kasi just imagine 40 years ago, 40 years after, saka lang ulit ako nagmotor. So yun na nga, dahil nabenta ko na yung kotse ko. Tapos hirap ang transportation. Tapos kailangan ka pang kumuha ng ang tawag nito sa barangay, yung parang clearance na sa bawat bahay iisa lang ang lalabas, isa lang pwedeng mamili. Tapos naka-face shield, naka-face shield, naka-face mask, yung mga ganong restriction. So yun. At mga panahon na yun nakikihiram lang tayo ng sasakyan.
Buti na lang meron tayong mga kaibigan at kapitbahay na nagpapahiram ng sasakyan kahit kahiya-hiya man. So sa sobrang parang hiya ko na talaga na hindi ko na kayang manghiram na, alam mo yung parang hindi kasi ako sanay, kasi ang ugali ko hindi kasi ganoon. Hindi kasi ako talaga yung parang ang dating ay pinagyayabang mo yung mga sasakyan ng iba. Hindi kasi yung ganoon yung ugali ko Di baling wala akong masakyan, maglakad ako, or wala akong pera, magutom ako. Hindi ko ugaling manghiram o mangungutang Kaya tinitiis ko yung sarili ko. Di baling ako na ang masaktan, wag lang yung iba. Yung parang ganoon. So ganoon yung pinaka ugali ko, or parang tumanim na mindset sa utak ko So after that, yun na nga 2020. So naghanap ako ng paraan, gumawa ng paraan para magkaroon ng kita kahit papaano, at matulungan ko yung asawa ko, kasi by that time siya lang talaga yung may income siya lang yung may trabaho at work from home pa. So yun ang nagiging natin, parang nag-trigger sa akin na para magmotor uli. So sa awa ng Diyos, nagkaroon ako ng konting pinagkakakitaan, kung ano-ano na nga lang yun Nagtayo ako ng karwasyan, hindi rin na umubra, tapos detailing, ako lang mismo yun ako lang, kahit tapos yung may mga kapitbahay din tayo na mga kakilala na tumutulong para tayo ay uy, ba't parang binago yung kalsada rito, dito na tayo pinapadaan. Nag-landslide to. Ayun, lumagpas na tayo dito sa sa ito na, pa-exit na tayo ng Aguinaldo. So yun nga, yun ang ating istorya ng buhay nung sa start ng motor. So by around June ng 2020, so kahit pa paano lumuwag yung restriction ng so nag-open yung ibang mga motorcycle dealer. So umokay yung ating na buksan na negosyo kahit pa paano. Nagkaroon tayo ng income, kumikita ng kahit pa paano, nakakatawid din naman, nakakatulong din sa pang bayarin at kung ano-ano pa. Kaya ganon. Sa Aguinaldo to, going to Tagaytay. So sa likod natin ay Padasma. 2 bars na lang pala. Medyo pricey pa naman ang mga rito. Medyo matalbog yung ating shocks So ayun, ito na yung way ng Cafe Gapita. Cafe Gapita ngayon sa kaliwa. So forward pa rin tayo dito sa lugar na to. Aguinaldo Highway to Ayun, nagpa-fog yung aking helmet dahil natanggal yung aking parang nabali yung sa pin lock. Ayun, so kasalukuyan okay pa naman si DJI. Ayun, nakikita yung ating likuran. Ayan siya. At ano pa ba? Malalaman natin mamaya kung may vibration sa So far maganda naman yung niya. So yun na nga. Saan naman tayo? Cafe Row. So hindi ko pa, mamaya i-waste natin kung saan na yung Cafe Row banda. Ang init. Nag-iwigil yung kanyang gulong mukhang parang matanggal So malapit na tayo sa Tagaytay siguro. Hindi ko certain yung mga lugar kasi dito dahil hindi pa na ako lagi nadaan. So hindi ko madi-describe kung saan na banda. Pero alam ko ito yung yung Hacienda outlet.
1 bar na lang. Kailangan natin magpagas dito sa Uni Oil. Mahal. Mahal dito, 50. Grabe. Dapat pala nagpagasolina na ako dun sa sa Uni Oil. So hindi, magtutulak ako nito buhay. Ha? Full tank na? Full tank po? 95. 300 plus lang. Ha? Sigurado to. Full tank na yan. Full tank na ba? Full tank? Oo. Nagugulat ako, 6 liters lang eh. Ibig sabihin, marami pang laman to. Pwede na. Okay na yan. Sige. Nako, makulimlim. Parang uulan. Ang lintik na ere. Uulanin pa ako eh. Ay siya. Nasayang sa tayo nito. Wala pa naman akong damit pang malayo-layo pa ata rito yung Nako, inulan pa, tapos ito pa yung helmet na dala ko. Inabutan tayo ng ulan dito. So first time nakarating ng Tagaytay itong ating Z1. At inabutan tayo ng ulan dito. At dito na tayo dumaan sa Mahogany, Mahogany market, wet market. Sa Mahogany ito eh. Dito pala siya malapit sa Tamalpon. Parang siyang spacious, parang hotel, may hotel. So hindi tayo pinagpa-parking dito. Sabi nung para lang daw sa mga sasakyan, and then yung mga motor ito. So mga pastries na hindi ko naman trip ang pastries. Sa kape lang, parang may doon, parkingan na maliit. Papuntang Mendez na Sugbo, itong lugar Mas Alfonso, pabalik ng Tagaytay to Silang Manila. Kaya tayo mamaya after nakuha ng kapo. Ito yung hagdan. Ito tayo sa second floor. So, yung pwede kanyang upo dyan. Ito tayo pagkalagay ng people. So ito yung hagdan, tapos may elevator din. Pwede rin dito, ano yan? Pwede rin dito. Dito nga, lagay natin dito sa
Okay lang. Ha? Sige po. Pwede pala dyan. Thank you, guys. I'm scared of heights. King in the heart. So, ayan ang binabayaran. Parang may ano rito. Merong parang pwede mag-event nata rito. Pero magtugtugan dito sa gabi. There's a Batalaw ka? Batalaw. Batulaw. Batulaw. ito yung binabayaran dito. Ayan, kita mo yung ano. Kita mo yung anyway, umuulan-ulan na. Kailangan natin pack up. Tayo ba alis? Alright. See you in the next. Nagkape lang tayo dun sa Cafe Ru. Yun yung ano pangalan ng ating pinuntahan ngayon. So yung ambience niya maganda. Siguro dahil unang-una bago pa yung restaurant. Tapos tawag na ito, yung pagkain, hindi naman kasi ako mahilig mag pastries kaya hindi ako nag-order ng pastries. So kape lang in order ko, Americano as usual, dahil tayo ay lactose intolerance, kaya hindi tayo nag-order na kung ano-ano man yung mga lati-lati na yon. Hindi ko siya masasabi o makapag-comment kung ano man yung ano nung restaurant, dahil hindi kasi ako umorder na pagkain, kaya kape lang naman yung ano. So ito na yung digmaan sasakyan dito. Since traffic dito, i-continue natin yung ano. Hindi tayo makapag-comment o ano man yung masasabi natin tungkol dun sa restaurant kasi about sa pagkain. So hindi ako makapag-comment doon dahil gawa ng hindi ba na ako umorder ng pagkain. Kaya ang mangyayari, kape lang, ambience lang masasabi ko. Sa ambience maganda. Yung toilet naman, di naman ako nakapasok dahil di naman ako naihi o wala naman akong necessity. Sa kabila sana ako dadaan, kaya lang parang alanganin, enter na talaga So sunod tayo dito sa mga scooter. Ang pangit ng daan. Wow. So sa ambience nung restaurant ng Cafe Ro, okay siya, maganda kung bibigyan mo siya ng 5 star, gano'n. Kasi para siyang parang hotel yung parang hotel yung dating nung restaurant At sa parking naman super, dahil pa lang, maaga pa lang. So wala pa masyadong pumaparking, wala pa masyadong customer. Sa 4 wheels okay kasi sementado naman, kahit sa motor okay. Kaya lang kung naka big bike ka, kasi may parkingan lang sila na para sa mga motor lang. So kung umabot ng maraming hindi pala naka-lace yung aking helmet. Yan ang sinasabi ko Hindi pala pumapalakpak. Endo tayo dito sa tabi. Wala tayong matabihan na maayos-ayos parang lay-by. Hanap tayo ng lay-by dito. So ito yung Skyruns. So first time ngayon lang ulit tayo nakabalik dito sa Tagaytay. Nagpapumba si kuya Ayun tayo mag-release ako ng
Hindi ko na itali yung aking helmet. So andino tayo sa ano ba to? Kuroy? Kuroy restaurant. Nakalagay Kuroy. So si Kuroy restaurant. So balik na naman tayo sa pagbablog. Sabi dito na lang tayo nadaan para hindi na tayo magkakalaks. Mag-iito na lang tayo. Dito na tayo bumaba sa Tagaytay Silang. Hindi na tayo doon bumaba. Dito na tayo. Hindi na tayo magkakalaks. Dito na lang tayo dumaan. Overall, dahil hindi naman natin natikman ko yung mga pagkain nila, so sa ambience talaga maganda. Yung Kapiro, tapos ano pa ba ang maaari nating masabi, CR hindi ko pa nakita, hindi ko napasok. So maganda siya. Sa mga hindi pa punta roon, maganda yung view. At sila ay open from 9 AM to 2 AM ng madaling araw. At nagsaserve din sila ng breakfast. May mga breakfast menu sila. At may mga cold and drinks din syempre. Parang yung mga latte ganun, o mga juices. Basta marami silang mga ganun na. At yun na nga, dito na lang natin tatapusin ang ating video or vlog for today sa pagpunta natin sa Kapiro. Siyempre, bago natin tatapusin, magpapasalamat muna tayo sa ating mga mga subscribers, followers, o sa ating mga taga-suporta sa ating page or channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi po mabubuo ang ating channel kung hindi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat mga sir, mga ma'am, kung sino man kayo. At shout out sa inyong lahat ng nanonood at mga kumukomment. So kung gusto nyo magpa-shoutout, just leave a comment in the comment sections below. And then sa sunod nating video or vlog, and babanggitin natin ang inyong mga pangalan according sa inyong mga name comment doon sa comment section. So maraming salamat again. This is Raker, ang kusinero mo to, na nagsasabi Klabush, Klabush. Paalam, hanggang sa muli.